currently, ang nangyari sa atin ngayon po, inaresto si Senator Marcoleta in preparation or habang naghihintay na pagsimula ng impeachment case. So, ang question ko muna po is, yung timing, how is it parang, bakit timing na biglang, and bakit kinokonekta kay VP Sara yung yung filing ng plunder case po, no, kay Senator Marcoleta, kay Vice President Sara, and bakit sinasabi din na parang this is a political persecution by the Marcos administration because Mr. Ombudsman Remulla is an Marcos appointee. Ang question ko po, Sir Sapot, no, how is this connected to the impeachment? Yun, una, i-embrace ko na siguro yung pagiging political observer. Parang gusto ko yung title eh. Anyway, so parang kung maaalala natin, no, yung nangyari kasi is, nagkaroon 'di ba ng rally ang mga kapatid natin sa INC, sa EDSA, kasi natunugan na nila, well, hindi nila ina-admit, no, o hindi man ito yung kanilang sinabi talaga na rason kung bakit nagkaroon ng rally. Pero yung boses ng bayan kasi is sinasabi nila na makakasuhan si Senator Marcoleta. Ibig sabihin, that time, alam na natin na magkakaroon ng kasuhan, magkakaroon ng warrant of arrest, pero lumabas ang warrant of arrest sa mismong araw din ng impeachment case. So yun yung nakakapagtaka, na kung noon pa pala, may kutob na tayo, edi sana noon pa nilabas na. Correct. Noon pa, sana i-final na. At saka kung gaano katagal na yung ebidensya na meron sila, pwede nilang agahan eh. That was last year, diba? Oo. So parang, kung oobserbahan natin, may connection pa rin. Hindi natin maikakaila na may connection. Pero ang question kasi is dyan, sino magbe-benefit? Anong benefit ang meron dun sa mawawala si Senator Marcoleta sa trial, sa impeachment trial? Kung tutusin, nasa minority siya, no? So, ang minority, mabawasan man ng isa, minority pa rin yan. Kung majority siya, siguro kung majority sila, at mabawasan ng isa at magawa silang minority, yung siguro may bilang eh. Pero sa ngayon, nasa minority na sila eh. So, palagay ko, well, sabi nga ang brand nga dito sa nangyayari is selective justice eh. Pero still, justice naman siya. Malalaman natin kung justice na after hearing. As of now, ay inosente pa rin si Senator Marcoleta, 'di ba? Any person naman eh, nasa Bill of Rights naman 'yan eh, 'di ba? May kaso ka, may warrant ka, inosente ka pa rin hangga't walang hatol. So, actually, hanga ako kay Senator Marcoleta para sa mismo yung pumunta doon. Correct. Actually, tama si Sir Sapot kasi 'di ba, nitong Monday, pumunta siya para i-file ng petition. Kasi parang siguro natunugan nila. To quash the warrant of arrest. Kaya lang paglabas niya, ando na sina DILG SEC, no? Pero parang, I love what he said, no? Parang, yung timing, kasi if this really sincere, or not politically motivated, again, hindi natin alam talaga, it's not confirmed, if it's really by the administration or it's the other way around because ang daming involved, Sir Sapot, sa flood control investigation, which is yun daw yung nagiging reason, sabi ng mga supporters, no, ni Senator Marcoleta kung bakit siya nagkakaroon ng case bigla because of the mga taong involved sa flood control. Pero we have to, kailangan din po nating himayin, no? Hihimayin namin dahil ang love language namin sa One Politico is acts of service, hihimayin namin kasi ang flood control po ba, si President Marcos Jr. talaga, ang involved lang talaga? So, hindi pa natin talaga alam kasi nobody knows kung ano talaga yung i-conduct na investigation. Diba, sir? So, yun yung actually problema. Actually, napag-usapan natin one time with Boss J na yung tungkol sa impeachment ay baka smoke screen lang, no? So, ito kasing nangyayari, alam natin na Senator Marcoleta is very aggressive pagdating sa flood control investigation. Ang problema kasi with the impeachment going on, parang naibangko yung investigasyon ng flood control. And of course, nagkaroon pa ng kaso sa Senator Marcoleta. So ang tanong ko kasi is paano kung ang nagbe-benefit pala is yung mga taong dapat na hinahabol natin? No? So, tama. 'Di ba? Smoke screen eh kasi sabihin na natin na baka may connection ang ang warrant of arrest kay Senator Marcoleta at impeachment. Paano kung forced connection siya? Correct. Parang meron tayo na parang napapraning lang, no, na para if it's really the Marcos administration. Tama. I love the term, no? Parang
forced connection. Kumbaga yung ibang political observers and supporters are trying to, kasi nga they're acting out of fear, no? They wanted to protect their leader, na parang kinoconnect nila, pinipilit nilang i-connect. Pero paano kung hindi? Kasi nga, alam niyo po, maraming parties involved sa flood control, and I just wanna see this, Sir Sapot, na angle, na paano yung mismong perpetrator or the author of this flood control issue or expose, hindi niya po na-foresee na marami pong, para siyang Pandora's box. Na parang, baka po kasi yung author, we don't know who's really the author of actually exposing the flood control. Kasi nga, allegedly, hindi lang po siya during Marcos admin. It goes way back to former presidents, di ba? So, siguro, yung author, hindi niya na-foresee na parang, baka mismo yung author ng propaganda of exposing the flood control, may involve siya. Baka kasi, Sir Sapot, no, parang they're doing a preventive. That's why they're doing a smoke screen, because sa kagustuhan po nila to really destroy the Marcos administration, probably, sila rin pala mayayari. Diba po? So parang bumalik sa kanila yung sitwasyon, tapos hindi natin alam kung sino sila. Diba po? Maaring Senator Marcoleta is really acting out of good governance. Pero sa totoo lang, baka yung mismo nag-instigate or para nagsabi, patay, kasama yata ako dun sa flood control, 'di ba? We don't know if it's a private individual or if it's a politician, ganyan. So parang nagkakaroon ng smoke screen.